Isa pong mapagpalang pagbati ang aking inihahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po. Sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng mga kapahamakan. Siyempre, ligtas kayo sa lahat ng uri ng mga sakit. Lalo ngayon mayroong tayong darating or napipintong dilobyo na darating sa buong mundo na naman. Ito nga pong Nipah virus na ito. At ingat po ang lahat at sana po ay walang pong tablan sa inyo na aking mga subscriber. Kasi kung tinablan pa ba naman kayo, hindi ko na po kasalanan yon dahil lahat naman po ay itinuro ko na sa inyo. Pero mamaya na po yan at balikan na po natin yan mamaya. At gusto ko lamang pong i-highlight muna itong ating topic ngayon na ito pong si Risa at saka itong si Lisa ay humingi na po sa akin ng tulong. Oh. Ano kayang tulong yon? Ayan. Ulitin ko lang po makinig pong mabuti ito pong si Risa at saka itong si Lisa humingi na po ng tulong sa akin. Ano po bang tulong ang hiningi nitong mga ito, itong dalawang ito? Sige, tuloy-tuloy na po natin ang pagsasabi rito ay pareho po sila ng problema na ang sinasabi, Mr. Birana, ano raw ba ang gamot or ano ba raw ang gagawin nila na papaanong mapalayas yung laksa-laksang garapata sa kanilang mga bilat. Dalawa po sila, ang dalawa si Risa at saka si Lisa. Ay sabi ko, Madam, patingin nga po. Sige, dalawa na po kayo. Ipakita nyo na po sa akin. Nako, nung pinakita nga sa akin ay nangilabot ako. Grabe yung garapata. Sobra. Talagang nagpatong-patong na yung garapata. Wala ka na makitang bilat kundi garapata na talaga makikita mo. So ngayon, sabi ko, since na hinihingi ninyo yung tulong ko, ay madali lang po solusyonan yan. Ano na po ba yung ginawa nyo nung una? Ay, ang sinasabi nila, di ba ikaw rin ang may turo, Mr. Birana, natapalan namin ng karne ng baka or karne ng baboy para doon lumipat yung garapata. Pero habang ginagawa namin, ay lalo pang dumarami. Sabing ganyan. So sabi ko, ay talaga pong darami yan dahil nga unang-una ay yung ginagarapata po yung mga yan po yung mga virus sa lipunan. Kaya yan yung mga ginagarapata. Kahit anong gawin ninyo, wala na pong pag-asa yan. Katunayan, sabi kong ganyan, nasa kaloob-looban ang garapata niyan. Pero sabi ko, simple lang ang gagawin natin dyan. At ano yun, Mr. Birana, excited na kami. Sabi ko doon sa driver ko, halika nga, sabi ko ganyan sa driver ko, bumili ka bumili ka ng 1 galon na gasolina, sabi ko ganyan. Ha? Sabi ni Risa, anong gagawin mo, Mr. Birana, sa gasolina? Susunugin ko. Kasi yun na lang ang paraan para matanggal yung garapata sa mga bilat ninyo. Kasi wala nang pag-asa talaga, sabi ko ganyan. Di ngayon, sige na lang, sige. O, huwag kayo mag-alala. Ito, susunugin lang natin ang garapata. O, ngayon, sigurado ka, Mr. Birana, yung garapata lang ang masusunog, yung bilat namin hindi na masusunog. Sabi ko nga, garantisado yan. Sige na, bumili ka na doon ng garapata. Mabilis. Sa madalit salita, nandiyan na. Ito na. Pinaupo ko na sila doon sa malaking planggana na stainless. Ganun ko, talagang dinamihan ko ng gasolina. Pareha sila. Tapos, nung siguro kung nakalutang na yung kanila,
doon sa gasolina, sinindihan ko ngayon. Pag sindi ko ngayon na ganyan, aba, edi nag-iyakan na. O, sabi ko, huwag na kayo mag-iyakan, madam. Sabi ko ganyan, dahil yung garapata lang ang masusunog. Sabi ko ganyan. Dito na, sa madalit salita, nasunog yung garapata. Aba, nang makita nila ngayon, yung kanilang mga bilat hindi na mapaginabangan. Sabi mo, Mr. Birana, yung garapata lang masunog. Bakit ito? Ay talagang sunog na itong bilat ko. Papaano na ngayon itong mga builit namin? Sabi ganyan. Ay di kwan po, sabi ko ganyan, huwag na kayo mag-alala. Ibabalik natin yan, sabi ko ganyan. Di ang ginawa ko naman, sinundan ko. Gasolina ulit, sinindihan ko palalo. Pag sindi ko, siklab, sunog na lahat, pati bilat noon. Doon na ako nagising. Panaginip lang pala, putang ina. Tayo, akala ko totoo na. Ha! Ay, nako, Mariosep. Ayan, at imaginin mo, sa totoo lang po, nung magising ako, ang sasakit po nitong mga kan ko, itong balikat ko, sasakit kasi isang side lang pala ako na habang nanaginip ako, ang tagal pala noon nanaginip ako. Kaya masasakit ito dito ko. Pero, ay, okay lang. At tolerable naman yung sakit. At least ang maganda doon, natulungan ko yung dalawang humihingi ng tulong sa akin. Okay, seryoso na po tayo. Ito na po yung seryoso, hindi na po panaginip ito, ha? Hindi na po panaginip. Dahil mismong sila na po ay nag-aaway-away na. Kagaya nitong si Soto, binatikos na ng binatikos ng mga tao. Netizen, maging si Clarita Carlos, binatikos na niya itong si Kay Soto na walang alam. Palibasa nga daw bubo at walang alam. Kaya ganun lang magbitaw ng siya magsasabi ng persona non grata sa isang official ng embassy. Okay. At hindi lamang po yan. Sila nga sabi ko nga nag-away-away na. Yung mga maka-BBM, wala na po, sinusuko na po nila sa BBM. Kawawa naman tong ading ko. Wala na pong may gusto kay ading. Kaya, sinusuko na po nila. So, ngayon, ito pong ang matindi po nito. Okay lang sana yung batikusin kayo, ibang tao mang batiko sa'yo, at mang insulto. Okay lang po eh. Pero yung mismong kamag-anak mo, insultuhin ka, abay napakasakit po nun. Kagaya po itong pang-i-insulto ni Martin Romualdez dito kay ading ko. Ipapakita ko po sa inyo kung anong klaseng pang-i-insulto, ano? Hala, grabe. Talagang bumirada na po si Martin. Talagang ininsulto na niya si pinsan niya mismo. Okay, ha? Ito, ipapakita ko po sa inyo para po wala kayong masabi sa akin, ano? Ito po siya si Martin, ha? Ito po siya. Yan po yung post ni Martin mismo. Ha? Nababasa niyo po ba? Ayoko sanang basahin eh. Nababasa niyo po ba? Pero sige, kung hindi niyo mabasa, ako po magbabasa para sa inyo kasi nakabaliktad nga eh. Ito na po yung ang sabi po rito ni Martin, uulitin ko, malinis ang aking puwet. Sabi niya, ha? Hindi kagaya kay BBM. Napakasakit naman nun. May karugtong pa yun. Hindi ko alam kung babasahin ko. Uulitin ko. Malinis ang aking puwet. Hindi kagaya kay BBM.
na laging pinapasukan ng embutido. Ayan po, nakalagay. Tapos nakalagay po rito, again, Martin Romualdez. Ano ba yung embutido na sinasabi nitong si Martin na, pati ba naman to si Martin, alam na nagpapatira itong si Juan? Si Ading? Kasi sinasabi, hindi kagaya kay BBM, hindi kagaya sa puwet ni BBM, na laging pinapasukan ng embutido. Maliwanag po yan. Ang sakit nito. Nako. Kaya kagulo po talaga. No? Martin Romualdez po yan, ha? Siya po mismo, ha? Ayan o, ayan, sa pinakababa, o. Ayan. Ayan, Representative Martin Romualdez. Ulitin ko. Itong post niya. Ulitin ko. Sabi ni Martin to, sabi ni Martin, malinis ang aking puwet. Hindi kagaya sa puwet ni BBM. Kasi laging pinapasukan ng embutido. Hindi po sa akin may gagaling yan. Ito po yan. Kaya yun. Talaga pong sila na ngayon ang nag-aaway-away. Hindi na po talaga nila nire-respeto itong ading ko. Ang kakapal nyo naman. Pagkatapos yung pakinabangan itong ading ko, aba ay talaga namang wala kayong kakwan-kwan wala kayong utang na loob. Sa bagay, ay kung itong ang si Bangag, ay itong ading kong Bangag, ay wala ring utang na loob kay President Duterte, na sa kabila ng pagpapalibing ni President Duterte sa kanyang tatay na isa ring bangag, na isa ring kawatan, nagawa nitong si Bongbong Marcos na ipadala sa dahig itong si President Duterte. So walang utang na loob. So ngayon, yan ngayon ang inaani mo, ading. Ading ka ng gago. Yan ang inaani mo. Kung ano yung ginawa mo kay President Duterte, gagawin din sa iyo. Ultimo, pinsan mo. Malinis ang aking puwet. Sabi ni Martin, pinagdiinan talaga. Hindi kagaya sa puwet ni BBM. No, napakarumi pala ang puwet nito. Pinsan nito. Di ba nagkalat naman yung okay raw yung kalusugan niya yon, ha? Okay. Tama, okay siya ngayon. Nagamot daw yung kanyang bituka na puro butas-butas na dahil sa droga. Okay, tanggapin natin yun dahil hindi pa naman namamatay. So siguro pag namatay, saka na lang natin yukuan. Saka na lang tayo mag-speculate. Ngayon, doon naman po tayo sa mga nag-comment po doon sa upload video natin kahapon na tungkol po sa Nipah virus. Kasi talaga pong matindi itong Nipah virus na ito. Maging pero wag niyo pong babaliwalain yung mismong nandito sa atin na virus. At yan po yung tinatawag natin na Risa virus dyan sa Senado. Mas matindi po yan. Madinin mo kahit namumutla ng bilat, talagang bumibirada pa. Akala mo kayang-kaya nila sarili nila na wala ang China. Mga hipokrito itong mga animal na ito. Tingnan nyo nga yung mga gamit ng mga yan. Hindi ba may made in China rin yung mga gamit ng mga animal na yan? Napaka-hipokrito. Ngayon, sabihin nyo na kumakampi ako sa China. Hindi po ako kumakampi. Katunayan, sinabi ko nga, challenge ko nga, di ba, itong administration bangag na ito, bayaran ako. Gawin kong estatwa dyan sa gitna ng West Philippines itong si Xi Jinping.
Sige nga. Pero kung ganitong mga usapin, yung kagaya nitong pag-iinsulto nitong si Tarilong, yung si Tarilong, yung Commodore na grabe parang troso ang ilong. Grabe. Kaya kahit na pumunta yan dyan sa West Philippines Sea, pagka delikado yung mga barko dyan ng mga China, singhotin yan, pasok sa ilong yan, pagkalaki-laki ng ilong yan. Pero tanga, bobo. Maging itong si Erwin Tulfo na isa rin bobo. Yan, si Lacson, isa rin si Lacson, tingnan niyo yung ilong. Lumalapad na yung ilong para na rin ilong ni Mike Abe. Parang paklang ng niyog na pupunta na rito. Para bang bigote ng Arabo. Yung ilong niyan. Pero tingnan nyo naman, yan ang mga perwisyo sa bayan. Yan yung mga hindi nag-iisip na gagawin nila na miserable ang buhay nitong mga OFW natin. Paano? Pinatos ng China. Sige, subukan nyo. Persona non grata ka ako, sabi kayo ng ambassador. At makikita ninyo. Bakit hindi nyo pa persona non grata? Palibasa, puro daldal kayo. Puro bunganga ninyo na babaho ng mga bunganga ninyo. Palibasa, ang nilalamon ninyo, ibak ng isang drug addict. Tingnan nyo. Kaya, kung po ito, maiinit po ang ulo nitong mga loyalista. Kagaya ni Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, maiinit na po ang ulo niyan. Paano gutom na po kasi, di ba, hindi ra makatae si BBM. Ibig sabihin, gutom na po itong mga taong to. Nandyan po naman yan, hindi ra makatae si BBM. Ngayon, tatanungin niyo ako, ano naman kinalaman yung pagtae ni BBM doon sa gutom na itong si Erwin Tulfo, Tito Soto, at saka Ping Lacson? For your information, mga kababayan, yan pong tae ni BBM ang nilalamon nitong mga ito. Kaya, ngayon at hindi na makatae si BBM, maiinit na ang ulo. See? Talagang ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Anong gagawin ninyo dito sa mga OFW natin? Mula China, Macau, Hong Kong na yan. Kasi yung tatlo na yan, mayroong one China policy yan. Kaya isang China yan. Na bumubuo ng 500,000 na OFW natin yan. Saan nyo ikakamada yan? Pinapag-aral nila yung mga anak nila sa pamamagitan ng pagkuskos ng tubitan ng mga inchik. Pero kahit ganon, masaya sila. Dahil napapag-aral nila yung kanilang mga anak at nasusuportahan yung pang-araw-araw na kabuhayan nitong mga pamilya nitong mga ito. Tapos ngayon, sa isang iglap, dahil lang sa katangahan ninyo, mapapauwi itong 500,000 na OFW. Humanda kayo pag nangyari yan. Ako ang mangunguna. Pag hindi namin kayo kinuyog dyan at bibit-bitin namin kayo palabas ng mga opisina ninyo, aywan ko na lang, 500 na ang mga OFW, napapatayin ninyo ang pamilya nitong mga ito. Di ang dami nyong pinatay na mga kababayan natin dahil sa katangahan lang. Kadami-dami nyong kwan. Kadami-dami nyong dapat na paglaanan ng panahon
Kung hindi ba naman kayo mga isa't kalahating mga bugok, mga ay hayop kayo. Tapusin nyo itong flood control na ito, mga flood control scam na yan. Bakit yan uunahin nyo pa? Yung pag-i-impeach kay Sara Duterte, na bagamat kayo napahiya na kayo sa Supreme Court na diniklara ng illegal yung mga pinaggagawa ninyo, abay hindi pa rin daw titigil itong mga putang inang mga ito. Sa February 6 daw magsasampa uli sila ng panibagong impeachment complaint. Yan ang paglalaanan nyo, hindi yung paglaanan na mabawi yung kayamanan na kinulimbat nitong si Martin at kinulimbat ni Saldico, kinalimbat nitong bangag na presidenteng ito. Yan ang paglaanan ninyo ng oras para mabawi kahit papaano may maitulong sa mga kababayan nating hirap na sa buhay. Mga ay nako po, Diyos mio, ano to? Tingnan nyo, pati itong si Lisa at saka si Risa, hinayang masunog yung bilat nila, papaano? Wala pa rin, nasa isip pa rin nila na magpatira sa kahit na sinong mga makita nila dyan. Oh. Tingnan mo nga ito si Dilela. Para ng ampalaya ang bilat, naglilibog pa. Buha ka ng ina niyo. Hoy, Dilela! Buhusan mo ng asido yung bilat mo nang matigil na yung kalibugan mo. Maging ikaw, Risa. Mabuti na lang at panaginip lang nung sinindihan ko yung inyong mga bilat. Pero gawin ninyo sa totoong buhay. Kala nyo ang kuwakan lang kasi ninyo talaga. Napaka-immoral ninyo na ang gamit ninyo pera ng bayan. Makita nyo mga kababayan yung dating picture ni Risa ay parang sino nakakita? Yung dating picture ni Risa nang bago-bago pa lang siya nang sumabak sa politika. Hindi ba't parang yan? Parang yan yung mukha na yung nasa peryahan na yan yung kumakain ng buhay na manok. Oh. Yan po yan ang itsura niyan. Sa peryahan po. Imaginin mo pa. Ang itsura. Makikita mo talaga na parang talagang kahit na isaksak mo ang buong manok yan, lalamunin niya ng buhay. O ngayon, gumanda-ganda konti. Gumanda-ganda konti, maputi na. Kaya nga, pati ang bilat niya, namumutla na ginagrapata na rin. Itong si Lisa, tingnan niya, dadayo pa sa Amerika para magpakidyod. Ngayon, sige, tapusin na natin ito dahil mukhang nag-iinit na naman ang ulo ko. Ito lang po ang masabi ko. Kumpirmado na itong si Ading may sakit sa puso, malfunction ang kidney, mayroon ding sakit sa puwet, mayroon ding cancer sa colon, yung bituka. Tinadtad na po siya ng sakit. Tama. Ngayon, tingnan mo itong si Palengkira. Di ba? Nagkalat dyan yung sinasabi na yung nagtatawanan pa sila na sinasabi ni Ading na, payat nga pala ako. Ay, ako sir, hindi. Tumataba ako, sir. Putang ina. Parang kala mo, huwag kayong magpahalata na pati ba naman dyan na magagawa kayo ng video para kang sinusundot. Sarili ninyo.
Total, ginagawa nyo naman na nagkukulong kayo sa isang kwarto. Para nga kinukulikot ang tinggil nitong gagon to. Anyway, mayroon akong ipapakon sa inyo, ipaparinig sa inyo. Dali. Hindi ko na po makita yung gusto kong ipakon sa inyo. Hindi ko yata na kwan. Anyway, para po lang mapatunayan talaga ninyo, ito po yung sinasabi ng Chinese official ay giniit na handa silang isarado ang Chinese embassy sa Pilipinas. See? Yan po. Ngayon, ano masasabi mo dyan, Soto? Yan po ang mahirap doon sa mayroon tayong mga ibinuto na mga tanga. Sa bagay kasi, sa totoo lang, itong George Garcia ang dapat tinutuloy dito, tinatanggalan ng bayag to eh. Kasi hindi naman talaga binuto ng tao yung mga yan eh. Si Garcia lang ang nagbuto dyan eh. Sa bullshit na yan eh. Oh. Talagang kwan. Wala na talagang matino sa Pilipinas. Lahat na lang. Anyway. At ayan po. Kwan ha. Ugaliin nyo pa rin po magbasa ng kwan. Magbasa ng mga comment yan. Halimbawa, dinidiscuss ko yung mga virus na yan. Ugaliin nyo rin po magbasa-basa ng comment. Kasi nga, nandyan po yung kagaya po na itinuro ko na yung sa UTI na yung buko na pakuluan. Pagkatapos kuluan, yun ang inumin yung sabaw ng buko na nakumulo. Nandyan po sa comment na isang buwan na raw po siyang nagsasuffer ng kanyang UTI. Pero yung 3 beses lang daw po niyang ginawa. Parang kwan daw, parang magic na biglang-bigla na lang natanggal. Actually po, yung sa totoo lang po, kung hindi niyo po nalalaman, pagka wala po akong ginagawa, nakatambay po ako doon sa mga hospital. Alam niyo po ba ang ginagawa ko? Nandoon po ako sa sakyan. Tapos yung driver ko at saka isang tao ko nandoon sa loob ng hospital. Nakatambay lang po sila doon. Nagmamasid kung sino yung may mga UTI problem. Tapos patapos mag-check up sila, ay na kumpirmado na UTI nga, ang sinasama nila doon sa akin, doon sa sasakyan ko. Pero meron na po akong dala-dala talaga mga buko. Dahil may kumpirmado po na yun ang sabi ng doktor, UTI nga daw. Sinasama po nung tao ko doon sa kotse. Kinakausap ko, yun nga daw sabi ng doktor, UTI nga daw. So binibigyan ko po yan sila lahat. Kung halimbawa doon sa isang hospital mayroong problema na 3 may UTI, binibigyan ko po ng tig-7 na buko yung may mga problema sa UTI. At the same time, tinuturuan ko po yung procedure ng paggawa ng buko. Simple lang po, balatan mo lang po. Tapos pagkatanggal na yung balat, ilublob mo lang sa isang kaldero na may tubig, pakuluan lang po yan. Pagka natatantya mo na kumukulo yun na yung tubig, at kung tantya mo na pati yung buko sa yung sabaw ng buko sa ilalim ay kumukulo na rin, hanguin mo na. Pagkahango mo, medyo palamigin mo. Pag medyo malamig-labig na ng kaunti, butasin mo, sip-sipin mo yung sabaw ng niyog na yun. Yun po yan ang ginagawa ko. So, marami po kayong hindi alam sa akin, sa totoo lang po.
Kaya po 7 ng 7 ang binibigay ko para makasiguro po tayo araw-araw po bago sila matulog. Yun po, araw-araw silang umiinom nun. So sabi nga nung iba, 3 pa nga lang daw, wala na yung UTI nila. Pero tinutuloy nila hanggang 7. 7 araw. Yun po. So, yun po yung mga kwan ko. Pagka wala po ako, pag hindi po ako busy, at ugaling-ugali ko na po yan na minsan tumatambay dyan. Actually, hindi naman ako talaga tumatambay doon kasi ayaw ko naman ma-expose ako doon. Nandun lang po ako sa sakyan. Tao ko lang po yung mga nagmumonitor doon. So, hindi ba napakalaking bagay yung bibili ka ng kung ano-anong mga antibiotic. Kahit na yung mismong gamot, nakakasira pa rin po sa kidney yan. Lalo na po yung mga kwan, yung mga gamot sa mga, sabi ng mga cholesterol na yan, kung matataas ang cholesterol yan. Ano ba yung mga inireresita sa inyo ng doktor? Hindi ba yung mga purtan? Sartatan, tertatan, or ano-ano mga tan? Yung dulo, puro tan. Yan po, yung mga matataas po ang cholesterol. Alam niyo po ba yung mga tan-tan-tan na yan? Napakalakas pong sumira ng kidney yan. Ispartatan na yan, kung ano-ano. Basta gamot po yan sa cholesterol. Wala pong iba, puro tan ang kanyan. Naku. Iba pa po yung, iba pa po yung antibiotic. Napakalakas sumira ng kidney yan. So, samantalang, kung naglaga kayo ng malunggay, or naglaga kayo ng yung mga ampalaya na yan, or kung ano-ano pa, kasi para matanggal, kasi once nagka-diabetes kayo, nandiyan na po lahat ang sakit niyan. So, ang sartatan na yung mga tantan na yan, para lang po humupa. Pero hindi po talaga yan ang gamot. Kasi nandiyan pa rin po yung problema. Kaya yun po talagang dapat problema, ang talagang lunasan niya, hindi yung cholesterol ninyo. E paano kung lumamong ka siguro ng taba ng baboy wagas. Makukolesterol ko nga yan. Yung mga laman-laman ng baboy. Yan po yan. Yung mga laman-laman ng manok, kagaya ng mga atay. Tapos, bibili pa kayo dyan sa mga daan-daan dyan ng mga inihaw na mga bituka ng manok. Ay, sus Mariusip. Diyos mio. Ayawan ko, parang nakakapangilabot po talaga. Pero, it's a matter of the self-discipline, ika nga. Labanan mo yung tukso. Yan po yan. Kaya napakasarap talaga yung mga ganyan-ganyan. Inihaw na kung ano-ano dyan. Pagka inisip po talaga masarap. Labanan mo. Kuwan lang po yan, tukso lang po yan. Kailangan na mas malakas ka. Lumaban ka sa doon sa tukso. Ako na lang gayahin yun. Yung mga pumipila rito para ligawan ako, yan magmula dito sa gate hanggang doon, 1 kilometro ang pila ng mga yan para lang ligawan ako. Imaginin mo. Ay kung hindi malakas yung aking paglaban sa tukso, edi lahat yan mga yan, ibinahay ko lahat yan. Diba? Kailan talagang kailangan mo labanan ng tukso. Mga tukso yan. Hindi ganyan, hindi lahat ay
Hindi lahat ay patusin mo. Oh, kagaya ng mag-asawa. Yung mag-asawa, tapos yung kumari nila, pumunta doon sa kumpare nila doon sa, kasi yung kumpare nila ang nagtitinda sa tindahan. Sabi nung yung kumare na kunwari bibili, pare, nandyan ba si Mare? Ay, wala, Mare. Pumunta sa sa bayan. Sabing ganyan. Ikaw lang dyan, pare? Oo, ako lang. Naku, pare, silipin mo itong legs ko. Tingnan mo, nangangati kasi ito, legs ko. Ewan ko kung ano nakakagat nito. Sabing ganyan. Pero ang totoo nun, wala naman nakakagat. Pinapakita lang talaga yung legs niya. Ngayon, dahil sa mahina ang panlaban nito sa tukso, itong kumpare nila, pinatos niya si kumare. Nabuntis si kumare. Nung nabuntis si kumare, ayan na. Araw-araw na ngayon na pupunta sa tindahan yung kumare lang nabuntis na yun. Tapos, habang yun pala, nagkataon na naririnig nung asawa ng lalaki, yung usapan nila na magkumpare. Sabi ganyan, pare, bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng 1,000 dahil ipapacheck up ko itong baby natin. Narinig ngayon ng kumare nila, di gulo. Sira ang pamilya. Di po ba? Kaya po ang bottom line dyan, huwag padadala sa tukso. Imagine kung si Gadon lang siguro, at saka si Trillanes lang siguro, yung mga pinipilahan ng manliligaw, itong kagaya ng mga pumipila sa akin, pinatos na nila ng pinatos yan. Pero si Trillanes, malamang-lamang, ay iba ang papatusin yan. Kasi kanya po yan, bading Trillanes. Pero kung ito si Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, swak lahat yan. Wala yan. Papatusin niya na ni Rapi Tulfo. Mukhang bilat yan. Tingnan mo nga, nagbabayad ng bilat na bilasa. 250,000 up to 300,000. Pag nabimbang niya, 1,000,000. Ano kaya kung siya yung pipilahan ng mga naggagandahan? Ito mga pumipila sa akin, parang wala kang masabi rito, puro ang gaganda lahat. Pagka yan pumila, Rapi Tulfo na yan, ewan ko na lang. Saka Erwin Tulfo, wala yan. Titirahin nila ng titirahin lahat yan. Yung mga kwento hindi makatira yung mga yan kung walang kwarta Palibhasa, akala lang ninyo, gwapo yan. Lalo na yung Rapi Tulfo na yan. Titigan niyo mabuti yan, parang aswang. Tapos yung puwit niya, pantay. Wala man lang umbok. Kaya parang, parang yung puwit ng kuba. Kadiri. Sos. Kung talagang manliligaw yan, walang papatol dyan na babae. Sira ulo na lang yung babaeng papatol dyan. Kaya ang ginagawa, magbabayad na lang. Saan galing ang pambayad? Pera natin. Pera ng flood control. Baka hindi nyo alam. 2.7 billion ang allocable ng anak niyang si Rap. Kaya nga doon sa Amerika, nang pumunta sila sa Amerika, doon sa isang beer house, tumungga ng alak na 1 galon na alak, tinungga niyan. Nagbayad ng 6.7 million. Ganyan yan. Kaya, ang resulta, mga kababayan natin ang patuloy sa kahirapan. Mga kababayan natin ang nagsasuffer ng kagutuman. Lahat na lang ng kahirapan ay
nilalasap na ng ating mga kababayan dahil sa mga buwaka ng ilang mga politikong mga magnanakaw na ito. Yan ang totoo. Kaya dapat ito, managinip din ako na para sunugin ko na lang yung mga animal na yan. Para wala nang magpahirap pa sa ating mga kababayan. Anyway, ano man yung daldal natin dito, wala rin po ang kakapal ng pagmumukha nitong mga ito. Kaya, ang gagawin na lang siguro natin dito ay hindi ko lang tigilan yung pagtusok ng karayom sa mga tumbong nito para magkaroon din ng mga colon cancer yung mga animal na yan. So, napapahaba na po tayo at ulitin ko lang po sa lahat po ng aking mga subscriber. Sikapin nyo na po maging 150,000 subscriber tayo, ang Berana Live Studio TV, para magparapol po ako ng 1.5 million pesos sa inyo. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.